Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Rachel dito sa ating dula. Love and Memories. Nagbanta si Rani na magsusumbong sa mami ko pag hindi ko putulin ang relasyon namin ni Johnny. Pero di ko siya pinakinggan. Kaya minsan na ako'y umuwi, ay nagulat ako na alam na ni mami ang pagkikipag-away ko kay Ronald. Pinagsabihan niya ko, pero nagtampo ako sa mami ko. At di ako umuwi ng gabing yun. Naglayas ako at pumunta sa bahay ni na Johnny. Johnny, lumayas ako sa bahay namin dahil napagalitan ako ni Mami. Dahil may nagsumbong tungkol sa pag-aaway namin ni Rona. Mamaya natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa samantalin na natin ang pagkakataong ito. Siya. Huwag. Bitawan mo ako, Johnny. Huwag. Mahal na mahal kita. Johnny. Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman kita pamamayaan Pero hindi pa ako tapos ng aking pag-aaral sa high school. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Hayaan mo lang. Makipadama ko sa yung init ng pagmamahal ko. Rachel. Johnny, huwag. Johnny. 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 Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, Aling Brenda, gabi na pero bakit po kayo pumunta rito? Tatanungin ko lang kung kasama mo kanina na umuwi si Rachel. May iba pa bang pinuntahan? Buwan po, Aling Brenda. Kasama ko umuwi, pero hindi ko alam na hindi pa siya tumuloy sa inyo. Dahil sinabi niya sa akin kanina, naglayas po siya. Pero sinabihan ko naman na wag niyang gawin dahil magiging kawawa siya. Kung walang trabaho, paano mabubuhay? Sa palagay mo, saan kaya nagpunta ang iyong kaibigan? May alam ka bang pwedeng puntahan? Wala na po akong alam, Aling Brenda. Kami lang ang magkasama lagi at wala siyang ibang kaibigan maliban ako. Teka nga pala. Alam mo ba ang bahay ng lalaking pinag-awayan nila ng Rona na iyon? Pasensya na po, Aling Brenda. Hindi ko po alam. Pero subukan ko mong tawagan sa iba naming kaibigan. Baka doon po nakitulog. Pakiusap lang, Pina. Tulungan mo ako para makita ko si Rachel. Talagang nag-aalala na ako sa aking anak. Sana makita ko na siya. Pinsan, saan pa tayo pwedeng maghanap? Baka kung napaano na ang aking anak. Bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Puntahan natin dun sa sinasabi nila na nobyo niya.
Baka naman doon siya nakitulog. Sana naman ay doon tumuloy para alam ko at hindi ako mag-alala ng ganito. Pag hindi ko siya makita, hindi rin ako makakatulog, pinsan. O Brenda, baka pumunta roon at nagpatulong dahil hindi natin nadatnan sa bahay ng kaibigan niya. Ilang kaklase rin niya ang tinawagan ko pero wala siya doon. Naku, pinsan. Huwag sanang magkatotoo ang aking hinala na umuwi siya doon sa bahay ng lalaking yon. Baka samantalahin ang pagkakataon at sirain ang buhay ni Rachel. Oo, pinsan. Dahil sa tingin ko sa lalaking yun gumagamit ng bawal na gamot. Kaya kailangan na maiuwi natin si Rachel bago may mangyari sa kanya. Sana naman maisip ni Rachel ang mga bilin ko sa kanya na huwag ipagkakatiwala ang sarili dahil hindi pa siya handa at nag-aaral pa siya. O sige na insan, halika na para makarating tayo agad sa bahay ng lalaking yun. At sana wala pa siyang ginawang masama kay Rachel. Oh, sige pinsan, dalian natin. Ayokong mapahamak ang aking anak sa ganong klaseng lalaki. Nakaw ay gumagamit ng bawal na gamot. Halika na, pinsan. Halika na, dalian mo. Johnny, paano na ako ngayon na may nangyari na sa atin? Huwag mo umiyak. Bakit? Hindi ka ba nasyan sa ginawa natin? Gusto ko rin. Kaya lang, nag-aalala ako. Baka ngayon, nanako mo ng pagkababae ko maging baliwala na ako sa iyo. Hindi mangyayari yan. Alam ko na mahal mo ako dahil pinatunayan mo na. Pinagbigyan mo ko sa gusto ko. Mahal na mahal kita, Rachel. Alam mo, Johnny, nag-aalala ko dahil may nangyari na sa atin. Baka mabuntis ako. Walang problema dyan. Dahil hindi naman kita pababayaan eh. Ipangako mo, Johnny, na hindi mo ko lulukuhin. Baka hindi ko kayang tanggapin kung iiwanan mo ko. Hindi ko gagawin sa iyo yun, Michelle. Magtiwala ka naman sa akin, oh. Dahil pagsasama na tayo. At ipadadama ko sa iyo ang ligaya na natikman mo at sigurado hanapin mo ako. Sige mga pals, sinom lang. Magsawa kayo sa alak ngayon. Marami ang pulutan na talak. Bilib naman kayo sa'yo, pari pals. Kalain mo ba kung umuwi sa'yo yung isa mong nobya? Ha? Mga pals? Siyempre ako pa. Alam nyo, mga pals, utak lang ang kailangan na gamitin natin. Bagong Stella Discarte, bumilib sa akin. Sa bagay, tama ka. At isa pa pa, marami ang chicks dahil sa kagapuman mong yan. Oo, Pads. Ipinanganak akong gwapo kesa sa inyo. Ba? Habulin ako ng mga chicks. Arch, may dumating yata ang bisita mo. Ha? Oo nga, no? Sino kaya yan? Teka, baka si mami ni Rachel yan. At si Ryan.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Nandito ba sa bahay ninyo si Rachel? Naku, misis, pasensya na ho. Dahil hindi ko nakakausap ang anak ninyo. Nakita nyo naman, nagiinuman kami ng mga barkada ko. Kahit tanungin nyo, wala siya rito. Baka may ibang manliligaw sa kanya. Ano? Teka, matanong ko lang sa iyo. May relasyon ba kayo ng aking anak? Wala ho. May nobya po ko na ang pangalan ni Rona. Inaway nga po ni si Rachel. Akala may relasyon kami, pero wala naman eh. Ganun ba? Oh, saan ko hahanapin ang aking anak? Baka kung saan na siya nagpunta. Hindi ko alam kung saan ko siya makikita. Mrs. Pinuntahan ba rin nyo ang matarik niyang kaibigan? Baka magkasabot sila. Anong mali nyo? Siyang pilitin nyo na magsabi kung nasa ng inyong anak. Sige, sige. Kung sakaling magpunta rito, pakiusapan mo na umuwi sa amin. Dahil nag-aalala na ako sa kanya. Opo, Mrs. Ako lang mong bahala sa kanya. Basta pumunta rito, pauuwi na ko sa bahay ninyo. Pina, di pa namin nakikita si Rachel. Pwede bang sabihin mo sa akin kung may iba pang naliligaw sa kanya? Opo, sir. Si Randy. Hindi po ba niyo pinuntahan doon? Baka doon tumuloy si Rachel. Pwede bang tulungan mo kami ng mami niya? Pagkatapos ng klase ay samahan mo kami sa bahay ng sinasabi mong lalaki niyo. Sige po, sir. Alam ko na nag-aalala na ang kanyang mami. Di ko naman alam kung saan siya pumunta. Kaya pasensya na po, sir, ha. Sinabihan ko na huwag niyang ituloy ang paglayas niya. Pero hindi nakinig sa akin, eh. Hindi bale. Sana sa araw na ito ay mahanap na natin si Rachel. Dahil naawa ko sa mami niya. May sakit pa naman. Ha? Ganun ba, sir? Naku, talagang kaibigan kong yun. Hindi na niya inisip ang kalagayan ng kanyang mami niya. Baka napaano na si Aling Brenda, sir. May sakit pa naman siya. Sana madatnan natin si Rachel kina Rani. Oo, Pina. Sana nandun siya sa bahay na Rani para makauwi na si Rachel. Pag malaman niya na kawawa na ang mami niya sa paghahanap sa kanya. Sige, sir. Punta natin si Rachel sa bahay ni Rani para malaman natin kung doon siya nagpunta. At saka, pakiusapan na lang ninyo, sir, ha? At alam ko na pakikinggan niya kayo. Ako, Rachel. Ilong-ilo na silang nag-aalam sa'yo. Talaga bang hindi ka na uuwi sa inyo? Ay, hindi na. Hayaan mo silang maghanap kung gusto nila. Wala akong kasalanan. Teka, ilang araw na ako dito. Pero hindi kita nakita na pumapasok. Tumigil ka na ba? Parang hindi ko titigil. Hindi na ako binibigyan ng budget ko. Puro kulang. Kuripot yung dad ko eh. Ha? Kung ganun, saan ka kumukuha ng pera mo? May trabaho ka ba? Oo naman. Kaibigan ako na malakas ang diskarte niya. Pera lang yung pag-uusapan. May negosyo siya eh. Ha? Anong klaseng negosyo? Sabihin mo naman sa akin, oh.
Huwag mo nang alamin. Ang importante, nakubuhay tayo na maginawa. Kung anong gusto mo, bilhin mo. Pero huwag mo ubusin, ha? Oo, Johnny. Kailangan tayong makaipon dahil buntis na ako eh. Ha? Totoo? Rachel, pinasaya mo ako. Mas lalo akong magsisipag ngayon para paghandaan ang panganganak mo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ako ang mami ni Rachel. Nagpunta kami dito ng kaibigan niya para alamin kung nagpunta dito ang aking anak. Kuwan po, ma'am. Mula noong huli kaming mag-usap, hindi ko na pinulit si Rachel. Dahil nang sinabi ko na putulin niya ang relasyon nila ni Johnny, hindi po siya pumayag. At binantaan ko pa na magsusumbong sa inyo, pero hindi ko nagawa. Ay, naku. Kung wala siya rito, sino ang nagtago sa kanya? Napuntahan na namin lahat ng kaibigan at kaklase, pero hindi ko nakita. Nagpunta rin kami kina Johnny, at ang sabi niya, wala doon ang aking anak. Dahil hindi raw niya nobya si Rachel. Naku, ma'am, sinungaling ang Johnny na yun. Baka itinago sa ibang lugar para di nyo masundan si Rachel. Naku, iho, nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang tulungan mo ako? Gusto ko makasiguro kung nasa sa kanya si Rachel para alam ko ang aking gagawin. Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para madmanan si Johnny kung saan niya itinago si Rachel. Dapat ninyong mabawi si Rachel dahil isa pong adik si Johnny. Ano? Kung ganon, delikado ang kalagayan ng aking anak. Baka gawan siya ng masama ng kanyang mga kabarkada. Opo, ma'am. Sa lalong madaling panahon, babantayan ko na ang mga kilos ni Johnny kung saan siya nakatira. At dapat kong malaman kung saang lugar itinago si Rachel. At ibabalita ko po sa inyo kung may malalaman po ako sa kanya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ano ba naman si Johnny? Lagi na lang ganito ang ginagawa. Kung minsan aalis, pero 3 araw bago siya umuwi. Buti na lang at may iniiwan siyang pera na pambili ko ng makakain ko. Ano kayang pinagkakaabalahan niya? At pag uwi niya, may dala na siyang malaking halaga ng pera. Diyos ko, natatakot ako sa maaaring mangyari kay Johnny. Huwag sanang ipaintulot ng Diyos na may masamang mangyari sa kanya dahil magkakaanak na kami. Huwag naman po, Diyos ko. Sana iligtas po ninyo si Johnny sa anumang kapahamakan. Bakit ka pumunta rito? Di ba't sinabi ko naman sa'yo? Baka... Papasukin mo ko. Dahil gusto kong patunayan ng balita na nandito si Rachel sa inuupahan mong bahay. Si Rachel? Hindi pa kami nagkikita na sinasabi mo Rachel na yan. Wala siya dito. At Johnny, pakiabot mo nga ang tuwalya. Nakalimutan ko eh. Ikaw, nababahi ka? Nandito ka? Humanda ka ah. Rona, tumigil ka! Tama na!
Masaway kaya ni Johnny si Rona kung anong gagawin niya kay Rachel. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rachel dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.